Salvation Ministry, Landasan, Parang, Maguindanao. He's also the present teacher at Southern Philippines Baptist Theology Extension for Theology course. And he's also the trainer under the Truth and Life Ministry training. Okay. And he is also the loving husband of Ma'am July V. Bautista Coralde. Siya ang sister ni Ana. And he is also the loving father of Shikainan Naftali Coralde. Help you welcome mga igsoon, Pastor Joviner Coralde. Right, good morning sa tanan, may butang. Actually, kanang personally, kanang every time kanang introduce ko, maulog ko, kanang something, but because of the privilege that God given to us, kanang bitong ang iyang good and mercy toward us sa akong family, and even sa ako personally, ako nang i-embrace ang kaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Amen. Palakpakan daw natin itong buhay na Diyos. Palakpakan daw si Praise the Lord. Palakpakan si Jesus for His goodness and His mercy towards us. Me also, I'm so very excited to share with you kanang sa pulong yun sa Ginoo. Amen. So akong ginahangyo ang tanan sa pagpanindog. Let's pray to God. So akong ginahangyo ang tanan sa pagpanindog. And atong pasalamatan ang atong buhay na Diyos. Let's bow down our head and let's close our eyes and let's feel the presence of God. Thank God, pasalamati ang Ginoo of what He has done sa imong family. Pasalamati ang Ginoo sa protection na iyang gihatag kanimo every day sa imong life. And even pasalamati ang Ginoo sa maayong panlawas na ginahatag niya kanimo o imong sa imong bana o sa imong asawa. Salamati. Come on, speak to the Lord. Speak to the Lord. Open your mouth and let's praise God. Salamati Ginoo. Yes, Father, thank you, Lord. Salamat po, God. Sa imong kamaayo sa despite sometimes, oh God, kaya kami inaay mga unfaithfulness sa iyong atubangan. Let's ask forgiveness to our living God. Sige, open your mouth and speak to God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Forgive us also, God, that sometimes we disobey you, O God. Pasayloan kami, O sometimes, O Ginoo, that wala na namo na priorities ang kinabuhi. But our own ambition, our own selfish desire ang nakasunod sa among kinabuhi sa iluwa kami ba. Yes, Father. Thank you, Lord. And as we ponder to your word today, O God, O Jesus, give us, Lord God, the heavenly wisdom, O Lord. Open our hearts, O God. Open our mind, O God, and connect to our spirit, O Lord Jesus. Ikaw mag-flow, O God, sa mga kasing-kasing. Even sa mga kaigsuunan nga na Ginoo. Lord, touch their hearts, O Lord. By your presence, O Lord God. Ikaw mag-exulti kanila, pinaagi sa iyong tulong, O God. Use me, O God, as your mouthpiece, Lord God. Kaning tanan, O God, is walay credit ka namong tanan, O Ginoo. As we serve you, O Lord God, as we glorify you, O Lord God, wala credit ka na, O Ginoo. Ikaw lamang, O Ginoo, Yesu Cristo. Salamat, O Ginoo. Salamat, O God, that you died on the cross, O God. You paid the price, O God. You cover us with your precious blood. You clean us, Lord God, with your precious blood, Ginoo. You
purify us with your blood, Thank you, Jesus, for your mercy and grace, Lord. In Jesus' name. Everybody say, Amen. 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 Praise God. Praise the Lord. Sige, dito na tama kayo na. Praise God. So, before I start, I would like to, of course, mapasalamat sa Jesus is Lord Bukidnon, especially here sa Valencia, with the leadership of Pastora Margaret Abrahams. Daghang kaayong salamat sa inyong warmly welcome kanamo those last past days nga training and seminar na feel namo ang inyong kanang mainito nga pag-welcome kanamo, and salamat sa inyong the best nga hospitality nga inyong gihatag kanamo sa pag-take care sa labi na pagkaon. Thank you kay Pastora, murag dako ko na mong tiyan sa inyong pagpatulog po sa inyo sa manindot po kay nga hotel. And we're so blessed in behalf of Pastor Alexis, ang mga chairman. Siya naghatag siya ng feedback na the GAL ministry is very generous and more kanang tawag ani kanang grabe ang hospitality ang ilang ginapakita, especially sa mga alagad sa Ginoo. Palakpakan na to ang Ginoo. Praise the Lord. That's why kami po nagpasalamat sa inyong tanan for this privilege na makashare ko sa inyo ang pinagi sa pulong sa Ginoo. Amen. Are you ready? Ready na ba mo? Sa pag-ponder, sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amen. Don't you know, kapatid, ang revival, we are keeping praying for revival. I believe, kamo nag-pray mo na. We're keeping praying na ma-revive na atong pagpangalagad sa Ginoo. But don't you know, kapatid, we need a revival sa pulong sa Ginoo. Hello? Kasi dili ta ma-revive to serve God, dili nato ma-revive ang atong first love diya sa Ginoo kung dili ta kasabot sa pulong sa Ginoo. Because this is the principle of God. Because God revealed Himself sa iyang pulong. The Word of God. The Bible, kapatid. Kung dili nato maintindihan ang pulong sa Ginoo, we cannot understand God. Di nato masabtan ang Ginoo. We cannot understand the will of God unless dili nato tunan ang iyang pulong. Do you agree with me? Amen. Ano man, si God, si Jesus Christ na reveal sa pulong. God was the Word. And the Word was God. That's why we need to give time, we need to study, we need to read the Word of God para ma-revive ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. That's why today, this morning, na ako slogan na ipakita sa inyo. Maklaro na sa likod, brother. Kani siya na slogan is ginagamit niya sa mga military. Kinsay police diri sa tuwa na rin ama siguro no military. Kaya bitaw ginadoctrinate sila ha. Anang ginatudlo sa ila na obey first before you complain. So, every time na musugo ang ilang CO and commanding officers nila, wala yun sila complain. Kinahanglan nilang i-obey. SOP na sila. Kailangan nilang obey sa sugo silang leader. Because pag ang military, pag naa sila sa mission, pag naa sila sa operation, pag ang commanding officer nag-command sila, mauni ang atong strategy, mauni atong plano, mauni dapat atong buhaton, dapat uniform ang atong mindset in doing mission. Kaya nga naman, pag dili sila mo-obey, bear with me, pag dili sila mo-obey sa command sa ilang commanding officers, pwedeng ma-fail ang ilang mission. Pwedeng dili maging successful ang ilang mission. O pwedeng i-abort ang ilang mission. That's why every time na mag-operate sila, pag na-compromise na gano'n sila, mayroon na sila. Kung nakita niyo sa mga pelikula, abort mission. Di ba? Remember?
Pag ngayon na sila abort mission, na-compromise na sila, dili na sila united in doing the mission. I-abort na ang mission because pwede silang magkaroon of casualty. What do you mean by casualty? Pwede silang makuhaan, mapatsyan, o pwedeng ma-fail ang ilang mission. The same thing sa panahon nila Joshua. The same thing sa panahon nila Joshua when God commanded the Joshua generation, because the Abraham's generation wala kasulod sa promised land. But here comes the Joshua generation. Why is it na-possess nila ang land? Ano kaya na-possess nila ang land? Because they obey all the commandments of God. That's why they possess the land. Even though si Abraham ang nakauna, di-call ni God, but sa panahon pa ni Joshua, na-possess nila ang promised land. Because Joshua, he was strong and courageous. Amen? He was strong and courageous. You start yun sa leader, kapatid. Pag ang leader, dili siya mahimong strong and courageous, and ang iyang mga kauban, ang iyang mga members, ma-fail yun to possess the land. And ang members po, kapatid, they need to submit to their leaders. That's why, ang mga Joshua generation, na nung na-possess nila ang land, gisunod nila whatever command from God through Joshua. Obedience yapon ang key. Obedience is the key to possess the land. But in our time, kapatid, unsa dapat ang nato i-possess? I-possess nato ang characters ni Jesus. Because that is our purpose in living and serving Jesus, imitating God's character. So, ang mga military, obey first before you complain, mo na ang ilang character. Because you will not be a true soldier, di ka pwedeng matinood na sundalo kung wala kay character na obedient sa inyong leaders. Hindi mong katupad, obedient ka ba sa leaders? Hindi pa rin mong katupad, ikaw po rin ba? Hindi rin katupad, let's obey. Let's obey. Let's obey. That's why, kapatid, obedience, don't you know, obedience is the mark of a true Christian. Hello? The obedience, one characteristics, isa lang sa mga characteristics, na ikaw tinuod nga Kristohano, the mark, when we say the mark, evidence, when we say evidence, proof na ikaw tinuod nga alagad sa Ginoo. Even si Jesus, naa siya'y basis, naa siya'y standard of being true disciple. Si Jesus mismo ang naghatag o ganang category. But standard nga, we believe na perminti nato ni siyang madumog na standard. But the problem is, dili nato kaayo ma-apply sa itong life. That's why today, we will learn unsa ang mga marks or mark of a true Christian, unsa ang mga ebidensya or proof nga ikaw, ako, kitang tanan, usa ka tinuod na disipulo ni Jesus. Are you ready? Are you ready? Okay. Makita nato na sa John chapter 8 verse 31 and 32. Can you open your Bible? So, naman yun sa slides. Sige, paminyaw na lang mo diri sa kuha. No? Mas nindot. Makita na po diyan, no? Klaro na po. Maklaro diyan, brother. Good, maklaro. Ako gina siya ginagkuan. No? Para mas maklaro yun. Okay. Si Jesus mismo na yun. Mo ni iyang basis. Proof sa pagiging tinuod niya na disciple. Don't you know, during sa time ni Jesus, di lang 5,000 ang nagasunod-sunod sa iya. Hello? Di lang 5,000. Because si Jesus during that time, don't you know, nga sa atong time, usa siya ka-celebrity. Nga nung
na mo siya mura celebrity. It's a good nang dili mahimong celebrity nagpaayo og sakit. Nagpaayo og sakit. Gibuhi ang patay. Kinsa may dili mahimong viral ana, di ba? Celebrity. And then nagpakaon sa 5,000 katao. And wala pa ilabot ang mga babae o ang mga anak ato. Then according sa mga research, dili lang to 5,000 kay walay counting ang mga bata o mga babae ato. So may mo ikuan, mga 15,000. Daghan kayo. Pero during that time, kapatid, Jesus, kabalo si Jesus mungkin sa iyang mga tinuod nga ng mga followers. Kabalo si Jesus mungkin sa ang nagsunod-sunod sa iya. Kaya daghan kayo nagsunod-sunod sa iya that time, kapatid, because naay panginahanglon. Gustong maayo sa sakit, gustong nakakaon. Sabagay, nakakaon man din sila. Daghan kayo ni sunod, 5,000. And the time na nagkaroon ng persecution, pinay nabilin, 12 na lang. Ni-betray pag yun ang isa. 11 na lang. Kapatid, that's why Jesus na siya'y standard kung kinsa ang tinuod niyang disipulo. Let's read this. Akong basahon. John chapter 8, verse 31. Jesus said this morning. So Jesus was saying to those Jews who had believed Him. Nga na istorya man si Jesus ani? Nga naman, don't you know, dili tanang mga chosen people, mga Jewish, gatuo kay Jesus? Dili tanan. Up to this present, kapatid, kanang mga taga-Israelites, wala na sila kaila kay Jesus. Ang kaila nila, God of Abraham. Then according silang survey, gamay na lang kay percentage ang nakaila kay Jesus. Then, ang ilang mindset that the Messiah is coming pa ang Messiah sa ilang time. Atod karon gawlat pa sila sa Messiah. They don't accept that Jesus ang ilang Messiah. Murag ingani lang sa tuwas ng mga Pilipino. Pilipino dahil si Jesus. Pilipino dahil ang Messiah. Murag di ko katuo. Remember si James, the half-brother of Jesus? Sabay sila matulog. Half-brother eh. Sabay sila sa kabalay. And yet, ngayon si Jesus, I am the Messiah. Tinuod ka. Igsuon ang biyati ka. Pero, kano sa pa siya na, doon yun si James, kano siya pa siya na nagtuo na si Jesus is Messiah? Katong namatay na si Jesus. O naban na after 3 days, o nag-resurrection, then nag-ascension. Dito pa rin siya. Even kita, to see is to believe po biyata. Kung naay pangitabo, dito ba tamo to? But God, kapatid, when we serve God, we're not living by our sight, but we're living by our faith to God. Amen. That's why, so Jesus was saying to those Jews, sa mga Hudyo, nga nagatuo siya, believe in Him. Ibig sabihin, naagigam na nagatuo siya. If you continue, ano si Jesus? If you continue in my word, then you are truly truly disciples of mine. In other translation, if you obey, if you follow to my commandments, to my word, then you are really my disciples. Then verse 32, Jesus said, and you will know the truth, and the truth will make you free. In other translation, you will know the truth, and the truth will set you free. Amen. Kapatid, mo yung basis ni Jesus kung kinsa iyang tinuod nga followers. So, unsa day ang mga evidence? So, what are the evidence? Based in this 2 verse, makita nato din ang mga proof or evidence kung kinsa ang mga tinuod nga disipulo ni Christ. Number 1, a true Christian believe in His word. Ibig
ni, ang tinuod na Kristohanon, ang tinuod nga followers ni Christ, is nagatuo sa iyang pulong. Because if you don't believe in His Word, then wala ka nagatuo kay Jesus. John 1:1. God was the Word, and the Word was God. Kaya na to ha. A true Christian believe in His Word. Nagatuo sa pulong sa Ginoo. Ano siya rin? So Jesus was saying to those Jews who had believed in Him, when you say, nagatuo sa iya. Kung siya na ibig sabihin na ng believe in Him? Kasi naman po yung mga different organization na nag-believe kay Jesus. Almost the same na bisa ng bata, tama? Bisa ng kinder, nag-believe kay Jesus. But one thing akong gusto ipasabot sa inyo, unsa klaseng believe ni kapatid? Unsa klaseng ang pagtuo ni kapatid? Don't you know that we believe in His Word, we put our trust in His Word. Ibig sabihin, pag nagatuo ka sa pulong sa Ginoo, na ang imong pagsalig sa pulong sa Ginoo. Amen! Dili lang sabihin ka na, oh, I believe Christ, I believe Jesus, I believe that Jesus is Lord, but wala kay pagsalig sa iyang pulong. Wala kay pagsalig and wala kay paglaom. Ingon gini sa mga uban nga ayaw pag salig lang, ayaw paglaom. Kunti ayaw. Dili pwede. Salig nga na ay paglaom sa pulong sa Ginoo. Amen. Kaya naman, kung sa dapat ang standard nato in living in this world, the Word of God. Because daghan kayo nagapangutahan ng mga Christians, Pastor, kung sa man yung will sa Ginoo kanako? Kapatid, I tell you, kanang Biblia mo na yung will sa Ginoo kanako. Amen. Amen. Ang pulong sa Ginoo, wala lang kung nato ginabasa. May problema. That's why we don't know the will of God because we don't read the Word of God. Hello? Ibig sabihin, we believe in His Word. We put our trust in His Word. We accept that His Word, tinuod kapatid. Ibig sabihin, di lang dahil ka nagatuo, but nagasalit pa ka sa iyang pulong, but also, gina-accept mo sa imong personal life nga ang pulong sa Ginoo is tinuod. Amen. Dili lang siya as ordinary book. Ito bitong klase mi diri, itudlo na sila ang timeline sa Bible. Daghan kay murag teleserye yun kaayo, di ba? Murag teleserye ang timeline sa Bible. Dili lang siya niabot sa ato nga Bible na. Daghan kay proseso, daghan kay translation ang naitabo. And yet, dili nato siya matagaan o di nato matagaan o value ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. When we believe Christ, then we believe that His Word is true. Tinuod yun. Hindi mo katupad, tinuod yun na yung binabasa, kapatid. Dili na siya sama sa science book, sa math book, o sa mga uban pa mga libro. Ang Word of God is God, kapatid. Ginoo. Ang Word is ang Ginoo mismo. That's why, true bilang. Pero don't you know, dahil kayo nag-istorya na tao naman nag-isulat na. Diba? Maka-encounter na ang inyong Bible na ginagamit ko, tao naman diyan mo nagasulat na. Yes, alangan naman, mugamit ang Ginoo mga baka. Nakuha niyo po, ang logic. Alangan naman ang mugamit ang Ginoo o mga isda para isulat ang pulong sa Ginoo. Imagine niyo mga isda isulat sa pulong sa Ginoo. Yes, mugamit jud ang Ginoo tao. Mugamit jud ang mga propeta, mugamit jud ang mga apostoles.
Of course, pag dili mo gamit ang Ginoo, o mga tao, walay sulat, walay word karong nga niabot ka nato. Mo bitang salamat kayo sa mga kinabuhi sa mga propeta. Salamat kayo sa kinabuhi sa mga apostoles. Because, don't you know, kapatid, gisakripisyo nila ang ilang kinabuhi para sa Ginoo o para masulat lang ang pulong sa Ginoo. Dili lang para masulat lang. Para masulat, para kanimo, para kanako, para sa atong tanan. Amen. Kasi para maabot sa itong time karon mailhan na ito ang puno. Mailhan na ito ang Ginoo. That's why, kapatid, dili na ito mailhan o tinuod o kanang deep understanding si God kung di na ito masabtan ang pulo sa Ginoo. We are dependent in His Word. Ibig sabihin, we believe, nagatuo ka sa iyang pulong, dili lang ka nagasalig, dili lang ka naga-accept na tinuod, but dependent ka. Total dependent ka nga ang pulong sa Ginoo mo na ang imong basis sa imong kinabuhi. Amen. Dependent ka. Nakakay confidence with the Word of God. Don't you know ka ng mga pilot ganit? Kayo naman mga pilot, no? Ang mga pilot, naa sila principle sa life. Pag naa sila sa aeroplano, pag mag-crash ang ilang aeroplano, ang ilang butang nila silang mindset, nga ganang parachute, parachute, kaya parachute, dili yun na siya assurance nga makasurvive sila. Nga naman, dili na siya assurance nga makasurvive sila na gamitin itong parachute. Now, ang pilot, ilang yun yung ginabutang sa ilang mga mindset. So, utong dyan ang parachute para makasurvive. Dili lang siya ibutang niya. O gana, parachute, makasurvive ka ani. Pag imo ng suoton, okay, then you will survive. The same sa pulong sa Ginoo. Kanang Word of God nga naalang sa imuhang naalang sa imong cabinet, dili na may mong effective kung di mo gamiton. Ini ang katubad. Amen po niya. Amen. Amen. Dili good. Nga naman, isa pa kapatid. Na isa ka Kristohan kapatid. Tungod sa mahadlok siya sa wakwak. Gato mo wakwak. Mahadlok siya sa wakwak. Ang tanang area sa iyang balay, ibutangan Bible. Bisag sa hagdanan, butangan niya din. Bita siya kusina na. One time, nagkuhan ng pastor na nag-visit. Paglantaw niya, patiin, nakalagay kay Bible din sa hagdanan. Pastor, aron di makasunod ang wakwak. Sunod naman ni pastor dito sa may sala, nagitan. Kapatid, nalapod lagi diri, nalapod lagi Bible. Pastor, para dili makasilip diha ang wakwak. Sa kwarto na po. Nalapod lagi, pastor, para ang akong balay protected sa pulong sa Ginoo. Usay dagan biya kay tagina pangbutang. Di ba kanang sulat nato, the Lord is my shepherd. Pakilit nato sa tong balay. Hello. Magawatan na namin ninyo. Sino ko gawin? Ako magutang ko. Para mahimong epektibo ang pulong sa Ginoo. Kapatid, I tell you, dili na siya mahimong effective kung dili nimo i-apply ng pulong. Amen. Dili kapatid, it's so sad nga mas nagtuko pa sa wakwak kaysa sa pulong. Dili mahimong effective ang pulong sa Ginoo kung dili nimo i-apply sa imong kinabuhi. Bisan daghan pang Bible lang imong ibutang sa imong balay. Pag dili nimo basahon o i-apply sa itong kinabuhi, we will never be revived sa pagpangalagad sa Ginoo. Hello? Amen. We are seeking for revival, pero wala ka na-revive sa pulong sa Ginoo. Paunsaon kang revive, paunsaon ka pag-revive sa Ginoo. Paunsaon ka pag-revive sa Ginoo kung wala ka nag
sa iyang pulong. Wala na yung gina-apply ang iyang pulong. Because kita as a true followers of Christ, dependent kayo ta sa iyang pulong. Amen! Dependent kayo ta. Kumbaga, nakasandal ta perminti sa iyang pulong. Tanan natong desisyon sa life, whatever ang atong desisyon na pagabuhaton, naka-base sa pulong sa Ginoo. That's ina, kung di dapat. Naka-base sa pulong sa Ginoo. Ibig sabihin, you are a true followers of Christ. When you believe, when you trust, and when you accept, and dependent to the Word of God. Amen. Amen. Kaduwa kapatid, 3 points na, ganahan ko 3 points. 3 points na. A true Christian, nakalimunan ni, the same sa mga panahon ni Joshua with the Israelites. A true Christian obey in His word. Amen. Ibig sabihin, dili lang ka naga-believe. Dili lang ka naga-tuon, naga-trust, dili lang ka naga-depend, but you need to obey the word of God. You need to follow the word of God. Imong sundon. Because, ala si Jesus ganun, if you continue, if you keep, if you obey, hello, if you obey in my word, kapit sabihin ng word ni Jesus, then you are, muna may mong pan, muna may mong concrete evidence, that then you are truly disciples of mine. Nahimo giday kang tinuod na yun nga, disipulo ni Christ. Kung ikaw nag-obey, kung kita nag-follow sa pulong sa Ginoo. Hindi man pwedeng mayroon ka, I love you Christ, I love you Jesus, but I don't follow your word. Kapatid, nakuha niya ang punto. Amen. Hindi ka pwede nga, mayroon nga, mahal na mahal kita, Panginoon. Pero wala ka nagatuman sa iyang pulong. Amen. Hindi naman pwedeng mayroon ko kay sa akong wife nga I love you, mahal kita, pero wala na ako ginasunod ang iyang mga terms and conditions or kanang iyang mga gusto. Halimbawa, mayroon nga akong wife, dapat i-date mo ko once a month. Labot mo rin nga na labot. And yet, wala kay pagabuhaton na patid dili na evidence. Nga wala kay ibuhat. Wala niyo mong i-follow ang iyang i-request. Amen. We need to obey the Word of God. If we love Jesus in our life, then we need to obey so that we will become true followers of Christ. What does it mean by obey? Ibig sabihin, kapatid, we abide in His Word. Amen. Sabi nga ni John, sabi nga ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Tinuod yun, kapatid. Kung layo ta kay Jesus, wala tayong mabuhat. Then, by logic, it's all. Kung malayo ka kay Jesus, malayo ka sa Ginoo, kung saan kayo may tabo sa kinabuhi? What do you think? Kung saan kayo may tabo? Duha naman atong pantuan. Tama? Kung mulayo ka sa Ginoo, kung saan may tabo kanimo. Then, if we abide in His Word, ibig sabihin, atong ubanan perminti atong kinabuhi sa pulong sa Ginoo, then we are true followers of Christ. Then we are true disciple of Christ. Abide, ibig sabihin abide, santikit ba? Santikit, kauban perminti sa imong kinabuhi. Meaning, every time na mag-decision ka, i-consider, i-acknowledge nimo ang Word of God sa imong kinabuhi. And not also abide, we stand in His Word. Kung ano mo sa'yo, we stand in His Word? Ang atong baruganan, hindi mo katupad sa inyong baruganan. Ang atong baruganan, ang atong stand, walay lain ang pulong sa Ginoo. Amen.
O bitaw daghan kay nagadibati karon. Kami ang tinuod nga simbahan. Ang ano? Daghan kay sa Facebook. Kami ang tinuod nga simbahan. 17th century pa mi. Kami 15th century pa mi. Pero ang stem, ang gibarugan, unsa? Tinudlo lamang sa ilang simbahan. Tinudlo lamang sa ilang sariling doktrina. But kita, as followers of Christ, we stand in the truth. O saan stand? Sa Word of God. Ang basis sa atong truth, kapatid, I tell you, ang basis sa atong truth is ang pulong sa Ginoo. Ang tawag nga na, kapatid, is sola scriptura, meaning ang authority, the final authority of our faith to God is the Word of God. Ang final authority, meaning ang basis sa atong faith is pulong sa Ginoo. Amen. 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 Kailangan kabalo ka sa atong stand. Pag ang Bible nagaingon nga mali, sala ni, ayaw ni pagkabuhata, then ayaw na i-justify. Hello? Ayaw na i-justify. Pag mayroon diri ang pulong sa Ginoo nga female and male na yun, muna truth, di ba? And yet, usahay ang tao, i-twist pag yun ang truth. It's a twist. I-twist pag yun. Dili lang i-twist. Binaton pag yun. Awa ka naging unang Ginoo diha. Basi napay na dumang diha. Huwag ka nabasa diha. Kapatid, pag nag-stand ka sa truth, pag nakita nato na ang usa ka butang, ang usa ka situation is against sa pulong sa Ginoo, then we stand for the truth whatever it takes. Amen mo diha? Amen. Pag mayroon ganyan ang pulong sa Ginoo, nasala na siya, then it take you di siya nasala, yun. But sometimes, kapatid, okay lang na, kay Juan manggod siya, choleric manggod siya, sanguine manggod siya, or sa ba? Kapatid, pag ang pulong sa Ginoo ang atong stand, dili gyud ta mawala sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili gyud ta mawala. The Word of God dapat ang atong stand sa pagpatuo. Amen. That's why, ibig sabihin, when we obey God, dili lang mag-abide lang ka, dili lang mo stand ka sa truth, but also remain jud ka sa pulong sa Ginoo. Whatever it takes, whatever unsa mahitabo sa atong life. Don't you know na ang mga prophets sa unang panahon, mga apostoles, puro silang martyr. Amen. Puro silang martyr. Pero ngano kaya grabe sila ka-martyr? Namatay sila para kang Kristo. Namatay sila para sa pulong sa Ginoo. Namatay sila to witness the gospel of Jesus sa ubang tao. Bisan pa man walay support, especially Apostle Paul. Ano si Apostle Paul? I can do all things through Christ who strengthens me, because kontento na siya kay Kristo. Hindi naman katupad kontento ka kay Kristo. Whatever situation sa iyang life, nakontento siya kay Kristo. Why? Because He knows nga wabot jud ang time nga siya makauban si Jesus Christ sa langit. I believe mo ang tatanan diri nga kaning kalibutan is dili niya permanent place na to. Hello? Amen. Kasi gusto mong pabili na diri. Inyuhan na lang ng tanang kalibutan. Lagi? Kung gusto ka mapabilin diri sa kalibutan, kapatid, ikaw na lang dyan. Kay dili ni mao ang permanent place nato. Because all nga nakikita nato diri sa kalibutan is just temporal. Mo say temporary lang ang tanan. All we need to do
is aton yung siguraduhon ang atong relasyon sa Ginoo. 31. Atong i-remain ang atong relationship sa Ginoo. We stay from God. Ibig sabihin mo, mupan yun mo, keep closer yun kay Jesus. Hindi mo katupad, close yun dapat sa Ginoo. Kung close na dapat sa Ginoo, anong wak makitay? Anong di nato mag-priority si God? Hindi nagot sila mo amin, Pastor Rabi. Amen. Amen, kapatid. Ginoo na lang kay kabalo sa inyong kasing-kasing. Let's remain. Hindi mo ba? Magpabilin kita sa Ginoo. Amen. Hindi mo ba? Pabilin ta! Pabilin ta. Kung sa'yo may mahitabo, whatever it takes, kung sa'yo may mahitabo sa pag-ginaboy, magpabilin ta sa Ginoo. Magpabilin ta kay Kristo. Amen. Amen. And ikatulo, 3 points mo yun, kapatid. A true Christian live in His Word. Ibig sabihin, live in His Word, gina-apply niya sa iyang kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Hindi mo katupad, gina-apply ba niya ang pulong sa Ginoo? Ang tinuod niya Kristohanon na ay application, kapatid. Na application. That's why gani, ang maturity, wala dyan na siya makita sa age or sa kanang sa tawag ni sa age, sa edad. Kaya nga naman, naay mga dugay na sa papangalagan sa Ginoo, pero infant Japon ang spiritual. Ano na siya infant, murag baby Japon. Dali lang kayo mangluod, di lang makumusta, di lang ma-offend tayo, kapatid mo na mga wala nag-grow sa pagpangalagan. Wala nag-grow ang spiritual. Nag-grow lang ang edad, pero ang spiritual, wala nag-grow. Ibig sabihin, a true Christian live in His Word. Tanaw na, makita na ito sa verse 32. Then you will know the truth. Pag nakabalo na ka sa tinod, pag nakalaran mo ang pulo sa Ginoo, and the truth will make you free. Ibig sabihin, imo ni siyang dapat masabtan o i-apply sa imuhang kinabuhi. Amen. Hindi pwedeng hantod knowledge lang ta. Because the true wisdom of a Christian is when he applied the Word of God. Sama sa anigot, kapatid. Ana ang Ginoo, love your enemy. Love those unlikely people. Katong dili, listen kayo kumaon. Nice Jesus. Kabalo matana. Hello, amen. Nakasama kita na, no? Love your enemy. Pero nga nung di ba nato ma-apply? Wala man may enemy, pastor. Pero kanay mong bana o imong asawa, di ba mo na adlaw-adlaw lang. Nagkatawa mo lang sila. Nakapag-i chance, nakapag-i time nga dili. Isa, guwapa ka kanya kong asawa, kapatid. Nakapag-i time, kapatid nga, malakot sa panisya, uy. Ang samot namang babae. Sama ka. Kapatid, dili tanan adlaw-adlaw Pasko. Nag-agree mo, na? Kaya ang atong emotion, okay, atong dawaton na, we are emotional gyapon. Ibig sabihin, hindi man siya enemy nga kaaway hindi mo. But katong mga tao nga lisod kayo i-love, gani kapatid, lisod kayo intindihon ba? Kaya makita ganini mo ng imong relatives nga ang imong dugo magkuha na, ma-highlight na. Katong nag-persecute kanino ba? Ikaw na itong taga-JL, katong nag-hallelujah, hallelujah. Kuyawan nyo dito, no? Na kay mga friends before, mga old friends, mayon si mo, ay, hallelujah, dahil kakaroon. Kasi masaktan ba yan, di ba? Ano ba? Hallelujah, hallelujah, dahil kakaroon. Mo itong mga tao
Hello. Buti lagi mo ka storya. Daghan kahit ang mga unlovable na mga person, mga tao sa itong kinabuhi. Especially in our family circle, daghan kayo. Hello! Amen. Daghan kayo, igsoon na to. Even our neighbors, kapatid, mga unlovable. Pero Jesus said, love them! Igugma sila. Ano ba kaya si Jesus? Kung kuwaon niya ang imong sinina, ihatag pa dyan ang imong coat. Ano sa namin, Lord? Kung sampalon ka sa pikas, aping, ihatag pa dyan ang pikas nga aping nimo. Martir naman yung kahit ano. Martir yung kaya pagiging Kristohano. But mo na ang kinaiya ni Jesus. Katubitang pag sa ni Jesus. Pagdakop kay Jesus, tanawa nakita. Nigawas yun ang human response ni Peter. Di ba? Iyan isundang. Sabi, iyan yung naputol ang ang dalunggan sa Roman soldier. Kung sa'y response ni Jesus, gibalik pa ni Jesus. Kita pa ito, kama! Mirisi! Ang pa na ito? Isip kayo maging Christ-likeness, Lord. Kung nun lang ganit kag marites man ko, sakit kayo. Sakit nyo kayo. Pero ang heart ni Christ, that's why sa tanang mga propeta, Jesus is the perfect prophet and the perfect priest sa ilang panahon. Siya ang perfect. Knowledge. Sometimes kita hatong knowledge lang tayo. Nagayon ng Ginoo, be generous because I love those people na generous. Anak, di kita kabalo mata, gigugmaon kita ni Christ na generous ta. But sometimes ang pagiging generous na to, dili consistent. Ang atong pagiging kind, dili consistent. That's why we pray to God, atong yung i-acknowledge ang balaang spirito sa atong kinabuhi, because kung ato lang skills, atong capability lang para ma-transform ta, di dyan nato kaya. Yun na tama. Kung kita lang nga mindset nga kita mag-up-o sa Ginoo, di dyan nato na makaya. Kapitaw na ikanta, igsoon niya, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Hindi nato magawa, kay wala ang Holy Spirit ka nato. Wala ang Ginoo ka nato. Kapatid, pag nakabalo ka sa truth, you need to abide, or you need to live in His Word. Imong kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Amen. Imong kinabuhi, imong kina-practice ang pulong sa Ginoo. Gina-exercise nato sa atong kinabuhi. 1 hour lang ba ko, Pastora? Or 2 hours ba? Ganyan akong na-prepared. Ano lang. I tell you, pag tinuot ang followers ni Christ, ato dyan i-apply sa itong kinabuhi. Amen. I-practice dyan nato sa itong kinabuhi. Kung ang Ginoo nagasugo, magkaroon ka compassion. Kabalo mo sa compassion? Sometimes ang atong compassion ay nga nga pangunaw na, luuyan niya no. Wala siya'y bukas. Kapatid, iba pang istorya sa iyang sa mga kaigsunan. Sigsunan, wala gisudan sila, sister, wag gisudan sila, kuhan. Luuy kayo sila no. Abi niyo muna, abi ninyo, dili to compassion, kapatid. Matis to, kapatid. Ang compassion, kapatid, is when you help. Ibig sabihin, pag nabala mo na imong kaigsunan, walay makaon, walay bukas, walay sudan, ug ikaw nagasubra-subra imo ang 160 sa balay,
Kung 6-0, inyo na rin, no? Kasubra na kay mga 5 ka dito, bukas, 5 ka bugas, 5 ka sako. Kapatid, di nila ka pwede may yun. Yan mo, brother, no, ay bugas. Ato na lang ang iyak mo. Pag-pray ka sa Ginoo, kapatid, nga ang Ginoo provide. Kapatid, ang Ginoo na nag-convict kanimo. Pag ang Holy Spirit nag-convict sa imo, nga tabangan nimo to, ang imong igsoon, that is compassion. O ikaw nagdala, o bisag isa ka kilo, 5 kilo para sa iya, that is compassion, kapatid. Ang compassion di lang taman sa bakbak. Sometimes ingana biyata. Luhoy kayo siya, no? Wala siya pamasahin, no? Sabayin mo yung birthday. Compassion, kapatid, is when you help nga na ay works, kapatid. Ano ba yun si Jesus? That's why si Jesus, gipakaon niya 5,000 men. Kaya nagkaroon siya compassion sa ilaha. Kanip ito mga disciple ni Jesus, usahay mga kwan, mga selfish. Nga naman, katong 5,000 na nagsunod-sunod kay Jesus, katong mahapit na magabi, ana ang mga disciple ni Jesus, Lord, paulion na natin sila. Kaya huwag tayo ipakawon sa ilaha. Doon kayo 5,000 yan. Naglakaw ra gina. Pila kilometers gani ang Cagayan to Bukidnon? 24 ba? Dili, sobra ba? 60. Sobra. Kapatid na itong balay-balay mga 30 kilometers sana. Kapatid, during that time, kapatid, nagalakaw ang mga 5,000. Nagasunod-sunod. Nagalakaw sila within 24 to 25 kilometers. Imagine, tapos paulion lang sa mga disciple, ulit na mo. That's why si Jesus nagkaroon ng compassion. Ayaw sila paulian. Ana si Jesus, ana ang mga disciple, wala man may dala. Then here comes the pinakasigat nga sa 5 ka tinapay o pero 2 ka isda. Here comes, gi-provide sa Ginoo. Because wala lang ito gipakaon ni Jesus. Because na ay compassion si Jesus sa mga tao. Amen. Amen. Kita na ay compassion sa mga tao. Amen. Or something, hantod bakba na lang ba ang atong kalukon. I-practice na to. That's why, this is my last story. Anang nayo sa kasimbahan, kapatid. Paminaw mo, basig kita ni. Paminaw mo, basig kita ni. Nayo sa leader sa simbahan. Many years siya nangalaga, 20 to 30 years. Then now, sa kaserbisyo nga naitabo, kauban nga ang iyang anak nga lalaki. Nagsimba sila as family. Karon, pag human o simba, ang leader sa simbahan sa ang iyang papa, nagkikumusta sa mga miyembro. Normal man na, di ba? Kumusta, brother? Mga lagad ka sa Ginoo, anak. Karon, pag manguli ay na kayo, manguli naman ang mga ka-fellowship. Ana siya sa iyang anak, anak! Muli na ta sa pangbalay. Ana iyang anak, unya na ta muli, diri lang sa ta. Ana tong aman, o sige, kaya ako sa ato itong mga women sa ako sa kumustahon. Kumusta niya? Balik na ba siya sa iyang anak? Nak, kanang muli na ta. Ana na po niyang anak. Kanang unya na ta doon, diri lang sa kita. Pray. O sige, ako sa ato ng mga young people,